Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III upang magbigay ng kanyang mensahe. Maraming salamat po. Nais ko, unang-una ko, ang nais kong batiin ay walang iba kung hindi at ang ating minamahal na Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr. Palakpakan po natin. Pero din po ang mga membro ng ating kabinete. Naririto po si Secretary Anton Lagdameo, Secretary Cheloy Gerapil, nandito po siya, Secretary Rex Gatchalian, Secretary Benher Apolos, at siyempre ho, ang paboritong anak ng Lanao, Undersecretary Fatima Aliyah Dimaporo. At nais ko rin batiin ang pinakamaganda pong gobernador sa buong Pilipinas. Wala kami ba kung hindi si Governor Imelda Quebraza Dimaporo. At ganoon din po ang aking kaibigan, kasamahan namin, nilang presidente noon sa House of Representatives, Congressman Khalid Dimaporo, Congresswoman Siti Amina Dimaporo, at siyempre po nais kong batiin ang isa ho sa pinakagwapong gobernador sa buong Pilipinas din po, si Governor Rogelio Roque ng Bukidnon. Nakita niyo yung bigote niya at saka yung balbas niya. Saganang-sagana ko sa abono yan. Kaya po, ganyan yan. At ganoon din o si ang aming kaibigan po ngayon nilang presidente. At ang isa rin sa pinakamasipag na gobernador, si Governor Henry Waminal ng Misamis Occidental. At siyempre ho, ang idol ko ho sa Kongreso, si Congressman Bambi Emano. At nais ko rin batiin si Mayor Dionisio Tabahog Jr. ng Tubod. Ganun din ho, ang lahat ng ating mga DAR officials na naririto po, si Undersecretary Ami Sangkupan, si Undersecretary Rowena Niña Taduran, nagpapalaro ho kanina. Ganun din ho si Yusek Kaisel Celeste. Wala pa akong asawa yan, pinapamigay na po namin. At ganoon din o si Assistant Secretary Marjorie Aison, Assistant Secretary Virgilio Mendez, at siyempre po ang aming napakasipag na Regional Director, si Madam Zoraida Makadindang. At lahat po ng ating mga kasamahan, mga kapamilya sa Department of Agrarian Reform, palakpakan po natin silang lahat. At siyempre, nais ko rin pong batiin ang ating mga kasamahan sa Land Bank of the Philippines. Nandito po sila. Dahil po sa utos ng ating mahal na Pangulo, noon po, kumuutang kayo sa Land Bank. 11 pahina po ang loan application. Ngayon ho, 1 pahina na lang, pwede na kayong umutang. Kaya ako palakpakan natin itong mga kasama natin sa Land Bank. At
mas madali na kung umutang ngayon. Pag umutang kayo, sana magbayad naman kayo. Ganon din po ang mga kaibigan natin sa mga register of deeds natin. Nasaan po sila? Andiyan po sila. Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, bumilis ang paglabas ng mga titulo. Ayan, utos ng ating Pangulo. At siyempre, nais ko rin hong batiin ang mga kasamahan natin sa media, ating mga kapulisan, mga military officials natin, at lalong-lalo na po, nais kong batiin ang lahat ng agrarian reform beneficiaries na rin-rito ngayon. Andyan po ang mga taga-Bukidnon at ang mga taga-Misamis Oriental. Ganon din ang mga taga-Misamis Occidental. Ang mga taga ano ba yung probinsya? Yung mga taga-Camiguin. Ano rin pala kayo? Ano pa bang probinsya? Ano hindi ko na? Yung mga iba pang mga probinsya, hindi ko yata nabanggit yung iba. Lanao del Norte. Hindi, alam ko, binibiro ko lang kayo. Ladies and gentlemen, maayong hapon kaninyong tanan. Nalipay ko nga na ako dinhi karon kauban mo mga agrarian reform beneficiaries sa Region 10. Mabuhay kaninyong tanan. Hindi naman ho mga kasamahan natin sa Islam. Assalamualaikum. Muslim ako Kristiyano. Magayon ayon tanong langon mga Pilipino. Atoan tanong so kamismis kini. Ano ba yun? Kami miskini. Tama ba yun? Ibig sabihin ng labanan natin, magkaisa tayo, labanan natin ang kahirapan. At ito na ho ang isa sa mga hudyat upang malabanan natin ang kahirapan. Ito po ay pinag-utos ng ating mahal na Pangulo sapagkat napakatagal na ho ninyong hinintay na lumabas ang inyong titulo. At naririto nga ho yung ibang mga kasamahan natin. Nandito po ang ating kasama na taga-Bukidnon, si Nana Leonila Oboy. Ayan o, naka-wheelchair. Maraming salamat po at naghintay kayo ng matagal. Nandito na ho kayo. Ganon din ho si Mr. Santos Cabatcha. Nasaan mo ba? Andun siya. Ayan o. 30 taon na naghintay po ng kanyang titulo. Nandito rin po si si Nana Los Diminda Perico. Nasaan mo ba si Mrs. Los Diminda Perico? 22 years pong naghintay. Ganon din po si Martina Vicente, 23 years na naghintay. Napakarami po, pati po yung mga anak at mga apo na inabot din po ng 30 taon na naghintay. Ngunit, hindi kayo nawalan ng pag-asa at napakaswerte po ninyo dahil nagkaroon tayo ng isang Pangulo
na wala hong iniisip kung hindi ang kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries. Ipinag-utos mo niya sa amin, mga tiga-Department of Agrarian Reform. Paspasan mo, Secretary Conrad, ang pag-distribute, ang pamimigay ng titulo sa ating mga kasama. Ang tagal-tagal na nilang hinintayan. Kaya't ngayon, napakaswerte ninyo. Ang mismo na mamimigay pa, ang magdi-deliver pa dito sa inyo sa Region 10 ng inyong titulo ay walang iba kung hindi si President Ferdinand Marcos Jr. At hindi lang po yung titulo ibibigay sa inyo. Marami pa hong support services, marami pa hong tulong. Kaya dinala na ho niya dito ang buong kabinete para nang sa ganun po ay matulungan kayong lahat. Congratulations po at sana mahalin natin ang ating titulo. Gusto ko lang hong malaman ninyo na nasa batas po yan. Pag kayo po ay nakatanggap ng titulo, hihintayan po muna ninyo ang 10 taon bago nyo ibenta yan. At baka dahil sa sipag ng ating Pangulo, dahil sa pagmamahal ng ating Pangulo sa mga magsasaka, baka hindi na ninyo ibenta yan sapagkat maraming support services, marami pa pong tulong. Uulan po ang tulong para sa magsasaka na galing po sa administrasyon ng ating mga kapatid. Maraming salamat po and God bless all.